Akala ho ng marami ang Piyestang Santo Niño ay sineselebrate o pinagdiriwang din ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo kapag third Sunday of the year. Hindi po sa atin lang ito sa Pilipinas. Pinayagan ho ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na maging parte ng kalendaryo ng Simbahang Katolika sa Pilipinas at i-celebrate kapag ikatlong linggo ng taon dahil malakas ang debosyon, popular devotion sa Santo Niño dito sa Pilipinas. At siyempre, saan mang bansa na may maraming migranteng Pilipino, nakapasok na rin ang debosyon na ito. Pero hindi pa rin tulad sa atin na opisyal na pinagdiriwang at ginagawa pambansa. Alam niyo po, binabalik tayo ng pistang ito sa pinagmulan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Pilipino. Bago pa natin kasi nakilala si Jesus bilang guro o propeta o Nazarenong ipinako sa krus, una natin siyang nakilala bilang isang bata. Ang kauna-unahan na imahen ni Kristo na naipakilala sa ating mga ninuno ay hindi ang Jesus na nangangaral o humahamon sa mga makapangyarihan, kundi ang batang Kristo, ang Santo Niño na ibinigay bilang regalo ni Ferdinand Magellan sa reynang asawa ng Haring Humabon ng Cebu noong taon 1521. Minsan, pagmasdan nyo yung holy door natin doon sa bandang kaliwa, kung papasok kayo, meron dyan na larawan ng first baptism at yung Santo Niño. Hindi ho ito aksidente ng kasaysayan. Parang may sinasabi ito tungkol sa kung paano gustong ipakilala ng Diyos ang sarili niya sa ating mga Pilipino. Narinig natin ang propetang Isaías sa ating first reading. Ang bayang naglalakad sa dilim ay nakatanaw ng malaking liwanag sapagkat daw isinilang para sa atin ang isang bata, ibinigay sa atin ang isang anak. Yung anak na yon, yung batang yon, siya daw ang maghahari bilang prinsipe ng kapayapaan. Ano ba ang sinasabi ng orakulong ito? Darating daw ang Diyos sa piling natin, ang Diyos na makapangyarihan, hindi sa anyo ng isang mandirigma, kundi sa anyo ng isang bata. Hindi daw siya mamumuno sa pamamagitan ng lakas at dahas, kundi sa anyo ng kaliitan at kahinaan. Ang tinatawag niya na prinsipe ng kapayapaan ay isang sanggol. Ganyan ang Diyos na sinasamba natin sa imahe ng Santo Niño, isang Diyos na hindi nananakot, kundi nagpapakumbaba. Diyos na hindi naghahari-harian, kundi nagpapalambot ng puso. Sa gospel reading natin, nagtatalo daw ang mga alagad. Sino daw ba sa kanilang lahat ang pinakasikat at pinakadakila? Ayon, napagsabihan tuloy sila
ng Panginoon. Kasi isang tipikal na pinagkakaabalahan ng mga malalaking tao. Kapag naging adult na yung tao, minsan para siyang nalululong sa pagnanasang maging dakila. Pero ang bigay na sagot ni Jesus ay hindi isang paliwanag. Sa halip, kumuha daw siya ng isang bata. Iniligay niya yung bata, nilagay ang bata sa gitna nila. At pagkatapos sinabi niya, maliban lamang kung kayo'y magbago ng kalooban at maging tulad ng mga bata, hindi kayo pwedeng pumasok sa kaharian ng langit. Ang tanong nila ay tungkol sa pagiging dakila. Ang sagot ni Jesus ay tungkol sa pagbabago ng kalooban. Ang pagiging alagad daw ay hindi tungkol sa pagpapakadalubhasa, pagpapakadakila, pagpapadami ng kaalaman habang tumatanda, kundi ang unti-unting pagiging bata sa puso at diwa. Bata na marunong magtiwala, marunong magpakumbaba, marunong umasa sa kanyang Ama. Marami na ho na mga batikan na professor, theologians, ang minsan nakapagsabi na ang debosyon sa Santo Niño, lalo na dito sa Pilipinas, ay nagpapanatiling parang mga musmos sa mga Pilipinong mananampalataya. Pero baka ang problema ay humihinto sila dun sa unang tingin lamang. Totoo naman kasi na sa pag-unlad sa pananampalataya, dumadaan tayo sa pagtatanong, pagiging mapanuri, paghahagilap ng mga sagot sa maraming mga issue sa buhay. Pero hindi natatapos doon. Ang tunay na hinog na pananampalataya ay natututong bumalik sa kababaang loob, hindi bilang kahinaan, kundi bilang kalayaan. Kilala ng marami sa inyo ang isang santang Frances, si Santa Teresita ng Batang Jesus, Saint Therese of the Child Jesus, na nagpasikat sa isang paraan ng pagpapakabanal, a way of spirituality, na tinawag niyang ang landas ng kaliitan, the little way. Hindi naman ito tungkol sa pagiging mangmang. Hindi naman natin niro-romanticize o ina-idealize ang pagiging bata o isip bata, kundi ang pagpapakumbaba. Katulad ng batang marunong magtiwala. Napagmasdan nyo na ba ang mga bata sa kamay ng tatay nila? Minsan nilalaro, itatapon pa sa hangin. Humahalakhak pa yan habang nahuhulog. Kasi tiwala siya, nasasaluhin siya ng tatay niya. Kaya siguro napakalalim ng ugat ng debosyon ng Santo Niño sa kulturang Pilipino. Tinatanggap natin ang mga bata bilang regalo, bilang biyaya, hindi bilang mga pabigat sa buhay natin. Hindi natin sila tinuturing na karagdagang bibig na pakakainin. Kahit medyo mabigat na ang buhay pamilya. Regalo ng Diyos, kahit may kaakibat na malaking sakripisyo. Alam niyo po ba na may mga siyudad sa mundo
katulad sa London, sa New York, na merong tradisyon na once a year, nag-i-elect sila, naghahalal ng batang mayor na ang pinakamatanda ay 7 years old. Batang alkalde na mamumuno sa syudad sa loob ng 1 linggo. At yung matatanda, susunod sa bata sa loob ng 1 week. Parang biro-biro, di ba? Pero siguro nagsisilbing paalala na ang pamumuno ay hindi para sa sariling kapangyarihan, kundi sa kinabukasan ng mga bata. Isa daw sa mga palatandaan na nagiging totoong makatao ang isang lipunan ay kapag inuuna nito ang kapakanan ng mga bata at mga mahihina. Kaya sa Ebanghelyo, may okasyon na nagalit talaga si Jesus. Hindi lang yung nagalit siya na pinaghahampas niya yung mga nangungumersyo sa loob ng templo. Ibang pagkakataon, nagalit siya tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Ang sabi niya, mag-iingat kayo kapag ang mga bata ay inabuso ninyo. Dahil binabantayan yan ng kanilang mga anghel, magsusumbong yan sa Ama. At kaya rin malinaw, ang simbahang nagtataboy sa mga bata ay wala ng kinabukasan. Kasi may mga bansa na yung relihiyon, ang simbahan, ay for adults only. Parang ayaw papasukin ng mga bata kasi daw maingay, magulo. Tignan nyo man, pag hindi na isinama ang mga bata sa simbahan, wala nang kinabukasan ang simbahan. Tuwang-tuwa ako nung makatanggap ako nung last Christmas ng Kapampangan Translation ng paborito kong libro, The Little Prince, na isinulat ng isang Pranses na autor, Antoine de Saint-Exupéry. Marami kasing aral doon na pahaging sa mga matatanda na masyado nang naging abala sa maraming bagay tulad ng pagpapakayaman, pagpapasikat, pagpapadami ng ari-arian, kaya tuloy walang panahon, laging nagmamadali, at mukhang masungit. Nakakalimutan, aniya, ang mga bagay na totoong mahalaga sa mundo. Kaya hindi na marunong tumawa o ngumiti. Sabi ng munting prinsipe, ang tunay na mahalaga sa mundo ay hindi nakikita ng mata. Hindi ba? Yan din ang tinuturo sa atin ng imahen ng Santo Niño. Larawan ng Diyos na nagpakaliit-liit, pwedeng buhatin sa isang kamay, pero nananatili sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kaliitan, lubhang kayang buhatin niya ang buong mundo sa isang kamay. Kaya ngayon ang simbolismo ng batang hawak ang daigdig sa isang kamay. Hawak mo yung bata, pero hawak niya ang buong mundo sa isang kamay. Sa ating second reading, pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na tayo'y pinili, inampon at pinagpala ng Diyos kay Kristo. Hindi naman dahil tayo'y magagaling o malalakas, kundi dahil minahal niya tayo. Bago pa tayo maging mga achievers, anak na ang turing niya sa atin. Bago pa tayo natutong magsumikap na maging kapakipakinabang, minahal na niya tayo.
Napapanood natin ang piyesta ng Santo Niño sa Cebu na mas kilala bilang sinulog at parang kumakalat na rin sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas. Sinisigaw nila sa Bisaya, Pit Senyor. Doon sa isang lugar, siguro dahil hindi nila alam ang ibig sabihin ng Pit Senyor, nagulat ako, ang sigaw nila, Peace Senyor. Okay din siguro yon. Peace, kapayapaan, Panginoon. Kapayapaan na hindi bunga ng pagyayabang, kundi bunga ng pagpapakumbaba. Kapayapaang natatamo, hindi sa pamamagitan ng palakasan, kundi sa pagmamalasakit sa mga maliliit at dehado, sa mga bata, sa mga mahihina, at mga walang kalaban-laban sa mundo. Kung gusto natin ng kapayapaan para sa ating mga pamilya, para sa simbahan, para sa bayang Pilipinas, kailangan sigurong matutunan nating muli ang landas ng kaliitan ni Santa Teresita, ang landas na natutunan lang niya sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang Santo Niño ay hindi pagtakas sa pananagutan. Siya'y paanyaya ng Diyos para tayo magbago ng kalooban, nabitawan ng kayabangan, naiwaksi ang kalupitan, kung ibig nating makitang muli kung sino ba tayo talaga sa mata ng Diyos, na tayo'y mga anak niya, mapagpakumbaba, marunong magtiwala, nagmamalasakit, at malakas ang loob na magmahal. Ito ang dahilan kung bakit malapit sa puso ng Pilipino ang Santo Niño. Kung bakit nananatili ito sa kaibuturan ng pananampalatayang Pilipino. Ipinakita na sa atin ng Diyos ang tamang landas. Ang landas ng kaliitan. Ang landas ng pagkabata.